Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ilang Parisiyo at ilang tampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangimian, sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Caesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila ay nagkukunwari, kahit sabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. At kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. "Sa Caesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ikapito na araw tayo ng Misa Novena para sa kamahal-mahalang puso ng ating Poong Hesus Nazareno. At ngayong araw, ang tema po natin ay si Santa Maria, modelo ng pag-asa. Si Santa Maria, ina ng pag-asa. Pag-asa, na sa Ingles madali lang, hope. Sa Hebreo, dahil Hebreo po ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang salita, ang pag-asa ay tikva. Pero ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, original na pagkasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang pag-asa ay Elpida, na naisali naman sa Latin ng space. Space, pag-asa, Elpida, o sa salita ng ating Panginoon, Tikva, ay nakapaalala sa atin sa encyclical na sulat ni Papa Benedicto XVI. Ang title po sa encyclical na napublish o nasulat noong 30 ng Nobyembre 2007, Spi Salvi, na ang kahulugan nito ay iniligtas tayo ng pag-asa. Spe, pag-asa, salve, pagligtas. Ito po ay ang pagninilay sa mga nakasulat sa mula sa lumang tipan at bagong tipan, na kapag tingnan po natin, mayroong 180 times na naulit ang salitang pag-asa o hope, o sa salitang Hebreo, tikba, at salitang Koinoko na Grigo,
Elpida. Na ang pinaka matingkad dito ay nasulat ni San Pablo sa Tagaruma, Kapitulo 8, Versículo 24, na sinasabi niya, Special Fonte somos. Tayo ay mamuhay sa pag-asa. O kapag ka literal natin, nasa atin ang pag-asa. Kapag tingnan po natin, paano ba natin may makukuha itong pag-asa? Sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, sa pangalang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, Bersikulo 12 hanggang 18. Ang pag-asa ay atin po nakikita sa ating unang pagbasa na sinasabi ni San Pedro, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Hindi pa nangyari ang bagong langit at lupa at kinakailangan natin ang pag-asa. Pag-asa sapagkat ibibigay sa Panginoong Diyos kapag tayo nabuhay sa Kanyang pag-ibig, kapag nabuhay tayo na matuwid, kapag tayo'y tumatalima sa Kanya, Siya ang magiging tahanan natin. Ayon pa sa Salmo 89 na ating napakinggan ngayon. Nagsaad, poon at amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. At ito ang ating pag-asa na magkaroon tayo ng buhay na doon sa kalangitan o sa tahanan ng ating Panginoong Diyos na kinakailangan nating bigyan ang lahat ng tao ng pag-asa na ang lahat po ay gusto ng Diyos na mapunta sa langit. Ang lahat po ay gusto ng Diyos na maligtas. Pero kinakailangan nating tingnan kung paano tayo magpasya. Kuminsan ang pagpasya natin sa buhay, napakahalaga kung tayo ba ay mapunta sa langit o ang pag-asa na tayo mapuntang lahat sa langit, doon po tayo mapabilang kapag tayo'y nagpasya para sa Diyos. Kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, Bersikulo 13 hanggang 17, itong mga Parisiyo at mga kampo ni Herodes nagpunta sa ating Panginoon upang siya ay siluin, upang siya ay ipahiya sa tao. At tinanong, kailangan ba kaming magbayad ng buwis kay Caesar? Si Caesar ay emperador ng Roma at noong panahon ng ating Panginoon, pinahirapan ang mga tao sa Roman Empire. Kaya kapag kasabihin ng ating Panginoong Hesus, magbayad kayo ng buwis sa Caesar, magalit yung mga tao. Ba't magbayad kay Caesar na ito yung nagpapahirap sa kanilang buhay? Kapag kasabihin naman ng Panginoon, huwag kayo magbayad ng buwis kay Caesar, sabihin naman ng Roman Empire, rebelde ito. Lalo na, napakaraming hinihingi itong Roman Empire sa kapunan ng ating Panginoon. Mayroon ng direkta na buwis na kung saan 20% na tinatawag nila na para sa kung ano yung pag-aari mo na tinatawag na tributum soli, o ang bawat tao, kung siya'y buhay, mayroong tributum capite. At kung ikaw ay mayroong trabaho, dagdag ng buwis. At mayroon pang buwis para sa pagpapahayag ng iyong pananalig o panampalataya. Napakaraming buwis. Parehas sa bayan natin, napakaraming buwis. Pero mga tao nagtatanong sa panahon ng ating Panginoong Hesus, saan ba napunta yung mga buwis na yon? Para lang yata sa kay Caesar at wala nang napunta sa tao. Kaya, ang mga tao ay nagkaroon ng isang masalimuot na buhay. Kung magbayad ba sila ng buwis o hindi.
Pero anong sabi ng ating Panginoon? Pakitingin nga ng denarios. Ang denarios ay isang pera ng Roman Empire na ginagamit noon sa panahon na nasakop yung nung Israel sa mga Romano o Roman Empire mula 63 BC. Ibig sabihin, wala pa si Kristo, 63 BC, nasakop na at kailangang magbigay ng buwis. Sinabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng pera at ito ang denarios. At tinanong niya, kaninong mukha ito? Anong nakaukit dito? Siyempre, yung mga tao, kilala nila at alam nila. Sabi, kay Caesar. Ang kahulugan nito ay nakuha sila ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ibigay ninyo kay Caesar ang sa Caesar at ang Diyos ay sa Diyos. Pero alam ng tao na ang lahat ng pera, lahat ng mga kayamanan, ayon sa theocratic o isang pamalaan na sentro sa pananalig sa Diyos, theocracia, na ang lahat ay para sa Diyos. Kaya ini sinabi ng ating Panginoon na bigay kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang sinabi ng Panginoon dito, maski yung mga kayamanan ni Caesar, dapat mapunta sa Diyos. Pero, yung mga kayamanan niya na nagamit sa pagpahirap ng tao, hindi yon katanggap-tanggap ng Diyos. Ano po ang katanggap-tanggap ng Diyos? Ang katanggap-tanggap ng Diyos, hindi yung mga kalakaran ng mga nasa panunungkulan, na nasa politika o nasa pamalaan. Kung katiwali sa katarungan o kaya kahusayan o kapayapaan, ang para sa Diyos ay yung mayroong katarungan o social justice o hustisya sosyal, yung para sa kapayapaan ng lahat, yung mayroong malasakit, paglingap at habag at awa sa mga kapwa nating mga hirap, lalo na yung mga napakahirap na nasa laylayan ng ating lipunan. Ang lahat ng mga ginagawa para sa kabutihan ng tao, yon ay para sa Diyos. Pero, ano yung kay Caesar? Dahil siya naman ay nagbuwis pati sa mga sugal. Sa kanya, yung mga sugal, mga bisyo, mga kung ano-anong mga kasamaan, mga karasan, dahil lagi lang magkagera. Kaya ang sinasabi lang ng ating Panginoon dito, ang pag-asa natin sa buhay, kapag ka ibigay natin sa Diyos ang nararapat para sa Diyos. At ito po yung nasulat ni Benedict XVI P. Salvi sa numero 49, number 49 ng kanyang encyclical P. Salvi na na-publish noong November 30, 2007. Sinasabi niya, si Santa Maria ay bituin ng pag-asa, ina ng pag-asa. At kung ating tingnan, dito natin nakuha na bakit si Santa Maria ay modelo ng pag-asa. Sapagkat ibinigay niya kung ano ang sa Diyos ay para sa Diyos. Una sa lahat, tinanggap niya noong ang Anghel Gabriel ay napunta sa kanya na siya maging ina ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang pagiging babae na magiging ina sa tagapagligtas na ating pong Hesus Nazareno. Pangalawa, na si Santa Maria ay hindi lang na naging ina, siya mismo ay nagpahayag ano ang buhay na may pag-asa. Sapagkat siya ay pinanganak na walang bahid sala, Immaculada Concepcion. At dahil dito, lahat tayo na mamuhay na matuwid at ating halimbawa, ang mahal na Birhen Maria sa buhay na matuwid, magkaroon rin tayo
ng isang buhay na kagaya ng mahal na Birhen Maria na may pag-asa. At si Santa Maria ay tumitingin sa kanyang buhay na ang lahat ay sa Diyos. O tumitingin ang lahat ng mga biyaya, lahat ng mga darating ng taon, lahat ng mga gusto natin ay nagmula sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, may biyaya ka mula sa Diyos. May biyaya. Lahat ng mga gustong makatanggap ng biyaya o grasya mula sa Panginoon, pumalakpak ng mas malakas pa sapagkat gusto natin ang biyaya, ang grasya, siksik, liglig, at nag-umapaw. Ano pong kahulugan ng siksik, liglig, at ng umapaw na grasya? Hindi po yung pera ni Caesar. Hindi po yung politika ng mga Caesar sa modernong panahon. Hindi po yung mga pamaraan ng mga nasa kapangyarihan sa modernong panahon. Hindi po sa mga gadgets, gaya ng cellphone, gaya ng computer at iba pang mga laro at mga kung ano mga sugal at ibang mga bisyo na sa modernong panahon. Ang biyaya na ibigay ng Diyos na siksik, liglig ay nag-umapaw. Ang buhay na walang hanggan. Buhay na kasiyasya at ganap sa kalangitan. Iyon ang siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya na hindi pa sumasagi sa ating isipan, ni dumadating sa ating mga puso sa napakadakila na biyayang ibibigay ng Diyos. Kapag tayo kagaya ni Maria, ay tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos at hayaan natin ang Espiritu Santo na siyang gumagalaw sa buhay natin gaya ng si Maria. Sa udyok ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya ay namumuhay upang sumasa atin ang tagapagligtas na siyang ating pag-asa, na siyang ating tagapagligtas, na siyang magbigay ng buhay na ganap at ikasiyasya. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10. Kaya, siksik, liglig, nag-umapaw ang ating matatanggap kapag tayo'y namumuhay sa pag-asa. Salamat sa mahal na Birhen Maria na siya ang naging modelo, siya ang naging nanay sa lahat ng sa atin na umaasa sa Diyos upang ang Diyos ay siyang saysay o kabuluhan ng buhay, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buong pagkatao, katawan, kaluluwa, isip, puso, budhi, at buong pagkatao, sapagkat hindi tayo iiwanan ng Diyos, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.